So ito, sunod mga kababayan. Dito tayo kay Robin Padilla. Nako po. Ano ito mga kababayan? Robin Padilla, mga kababayan, napanood nyo na ba? Yung about kay Robin Padilla? Sir Federico Guerrero, mega love shoutout po. Napanood nyo na ba yung kay Robin Padilla mga kababayan? Na habang nagpatugtog ng lupang hinirang sa loob ng Senado, nakaganyan siya, oh. Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Ganon? Alab ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Kita nyo yan? Alam nyo, nabalitaan ko noon mga kababayan, mayroong isang Pilipino nanood ng sine. Habang nagpatugtog ng lupang hinirang sa loob ng sine, hindi tumayo ang isang lalaki, inaristo at kinulong. 'Di ba? Samantalang si Robin Padilla, correct me if I'm wrong kung totoo man ito o hindi or edited ang video, pero kung makalat po ngayon 'yan, no? Ay doon ganun po talaga. Kahit ilang video na po napanood ko, lahat po talagang daliri ni Robin nakaganon. Ang alam niyo ang palusot ng mga DDS, mga kababayan, design daw ng barong niya 'yon. So ano 'yon? Nawala yung apat niya na daliri, tapos yung isang daliri nakaganyan, design ng barong. Nung binaba niya yung kamay niya, ginanon niya. Eto na, mga kababayan, tignan ninyo Nang sa balita noon, yung isang lalaki nanood ng sine, habang nagpatugtog ng lupang hinirang, hindi tumayo, inaristo. Pero samantalang si Robin, habang nagpatugtog ng lupang hinirang sa Senado, mga kababayan, ay ang daliri nakaganon. Kita ninyo, mga kababayan. Ito po i-play ko lang mga kababayan. Sana naman, can't open. Ay, hindi siya mabubuksan dito. Hindi daw siya mabuksan dito mga kababayan. Wait lang Dito tayo sa isa. Ito. Ito pakinggan ninyo mga kababayan. Ito. Ano yan mga kababayan? Kita nyo? Ibalik natin. Kita nyo Ito. Anong nangyari sa kamay ni Robin? Design daw ng barong yan. Bakit nagkaganyan habang nagsesyon sa Senado? Bayang magiliw, perlas ng silanganan. Ba't gumaganon? Ang mamatay na dahil sa'yo. Down. Kita nyo? Ano nga ba ang rason? Bakit di mo i-verified? Ako pa kailangan mag-verify? Erwin Joshua? Nagawa mo nga makichismis dito sa live ko, tapos utusan mo pa ako? Kailangan ko pang i-verify? Kung ikaw, isa ka sa tawag dito, i-visit din po yung pumunta ang Pangulo sa F1 Grand Freaks. Wala akong pakialam dyan, Erwin Bruce. Ang sa akin dito, ang usapan, Padilla, Robin. Bakit hindi mo mag-live ka? Ilabas mo yung kay Pangulong Marcos na pag-visit daw. Kung hindi man ito totoo mga kababayan, nagtatanong lang ako kung totoo ba o hindi. Kung hindi man ito totoo, wala akong problema. Kung totoo man ito, dapat magsalita siya. Ayan Kita niyo? Diba? Mga kababayan, itanong ko lang, bakit nga ba nagkaganyan si Binoy? Bakit nga ba nagkaganyan siya? Hindi ba kaya dahil dito sa kanyang ipinasang resolusyon na ibinito ni PBBM?
Hindi ba kaya dahil dito sa kakapost niya lang na ibinito ni PBBM ang kanyang resolusyon na kung saan, mga kababayan, ay ginawaan niya ng batas na sana ang sementeryo ay libingan ng lahat. Katulad sa ginawa ni Mayor Isko sa Maynila. Na ang libingan ng katutubo, ang libingan ng Kristiyano, ang libingan ng Katoliko, ang libingan ng Muslim ay pwedeng pagsamahin. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi po pwede yung ganyan. Magkakagulo po yan. Ito po kasi ang post ni Robin, mga kababayan. Hindi ba kaya nakaganyan siya? Hindi ba dahil sa, ito po ang post niya ngayon lang, 3 hours ago, mga kababayan. Ito po, na veto. Hindi po pinayagan o sinang-ayunan ng opisina ng Pangulo ng Pilipinas ang pagkakaroon ng public cemetery na nagbibigay ng pantay na akses sa mga Muslim, katutubo at ibang denominasyon na katulad ng ginawa ng opisina ni Mayor Isko Moreno sa siyudad ng Maynila. Pagkakaroon ng public cemetery na nagbibigay ng pantay na akses sa mga Muslim. Sa totoo lang mga kababayan, hindi ako antay sa mga relihiyon na. Pero, ito ang pinakamalaking problema ng mga religious group sa Pilipinas. Ang Katoliko, relihiyon yan. Ang Katoliko may sariling sementeryo. Pag namatay sila, ililibing sila sa sementeryo na Katolik. Tanungin ko lang, yung ibabang relihiyon sa Pilipinas, pag namatay sila, saan sila ilibing? Sabi ni Katutoy, hiwalay ang sementeryo ng Muslim sa Katolik. Totoo po. Bakit ang sabi dito, pantay na akses ng katutubong at mga Muslim, no? Ang ginawa niyang resolusyon. Kaya vinito ni PBBM. Hindi po pinayagan at sinang-ayunan ng opisina ng Pangulo ng Pilipinas ang pagkakaroon ng public cemetery na nagbibigay ng pantay na akses sa mga Muslim. Actually, gusto ko lang pong klaruhin na hindi po pantay na akses ang libingan ng Muslim sa Manila Cemetery. Muslim is Muslim lang po sila doon. Ang Catholic Cemetery, meron pong Catholic Cemetery. Hindi po binigyan ng access ang Catholic Cemetery na ilibing ang Muslim doon. Hindi din po binigyan ng access ng Muslim Cemetery ang mga Catholic. Hindi po siya pantay na access. Di ba? Kaya po mga kababayan, ivinito po ni PBBM, hindi po sinang-ayunan at pinirmahan. Mali po yung pagka-type ni Robin dito, mga kababayan. Hindi po pinayagan o sinang-ayunan ng opisina ng Pangulo ang pagkaroon ng public cemetery na nagbibigay ng pantay na akses sa mga Muslim. Sa totoo lang, hindi po talaga po pwede, mga kababayan. Bakit? Iba kasi ang paglibing ng Muslim, iba din po ang paglibing ng Katolik. Talagang hindi po papayagan ni PBBM yan. Meron ngang Chinese Catholic Cemetery, nakahiwalay din eh. Di ba? Kung Muslim is Muslim cemetery lang. Kung Catholic is Catholic cemetery lang. Di ba? Iglesia ni Cristo nga, walang sementeryo eh. Di ba? So talagang hindi po talaga yan papayagan ni PBBM at saka po, kaya po vinito yan. So ibig sabihin ng veto ay hindi sinang-ayunan, hindi pinayagan, hindi pinirmahan. So kaya nga ba nagkaganon siya habang naglupang hinirang sa loob ng Senado? 'Di ba? Tanong ko lang nagtatanong lang ako, bakit niya nagawa yung ganon? Dahil ba hindi pinirmahan, hindi sinang-ayunan ang gusto niyang mangyari? At dahil ba wala na naman siyang naipasang resolusyon? Kaya nakaganon siya? Ganon ba dapat ang gagawin ng isang opisyalis ng gobyerno? Okay lang sana kung barangay captain ka lang eh. Senador ka pa. Ganyan ba ang dapat maging ehemplo ang isang government employee na nasa higher ranking official na isa ka pang senador, number 1 ka pa? Tapos gaganyan ka? O sabihin natin masama ang loob mo dahil binitok ang iyong resolusyon na bigyan ng pantay na akses ang mga Muslim na maglibing sa sementeryo. Hindi man sinang-ayunan at vinito ng Pangulo yan.
'Di ba? So, okay lang, naintindihan namin. Kasi Muslim ka nga. Pero balik loob lang, hindi ka naman talaga Muslim na totoong Muslim eh. Sumanib ka lang dyan. O, naintindihan namin na nasaktan ka. Pero yung hindi namin maintindihan bakit naka-dirty finger ka habang tinutugtog ang lupang hinirang ng ating bansa. Samantala, mga kababayan, nung aking nabalitaan noon, isang lalaki, nanood ng sine, hindi tumayo, inaresto't kinulong. Bakit si Robin? Nakatayo, pero naka-dirty finger ang daliri. Ba't hindi inaresto? Hindi kinulong. Bakit? May power? Naintindihan namin ang pagka-veto ng panukala o resolusyon na ipinasa mo na bigyan na pantay na akses ang mga Muslim na ilibing sa libingan o sa sementeryo. Naintindihan namin yan kaya malasakit ka sa Muslim eh. May malasakit ka. Pero sa totoo lang kung ako Muslim, hindi rin ako papayag na ilibing ako sa libingan ng mga Katoliko. Muslim is Muslim. Kasi kanya-kanya tayong ritual, kanya-kanya tayong pamahiin, kanya-kanya tayong superstitious belief. Di ba? Hindi po pwede na kahit binatas mo na yan, bigyan mo ng pantay na access ang Muslim sa libingan ng mga Catholic cemetery. Kung ako Muslim, hindi ko talaga ililibing yung sarili ko sa Catholic cemetery. Bakit? Magkaiba po kasi. Magkaiba. Alam ko, iisang Panginoon lang ang sinusundan natin. Isang Panginoon lang ang ating pinapaniwalaan. Kanya-kanya mang pangalan. Pero iisa lang ang Diyos Ama. Para sa akin, si Jesucristo po ay isang tao na sinaniba ng Espiritu ng Diyos. At nung umalis ang Espiritu sa kanyang katawan, nagiging tao siya. Diba? Kasi ang paniniwala ko, ang totoong Diyos, walang dugo, walang katawan, Espiritu lamang. Ganon din po sa ibang relihiyon. Hindi man tayo naniniwala sa relihiyon nila kasi may kanya-kanya man tayong paniniwala, pero iisa lang po ang sinasamba natin, ang Diyos Ama. Yun po yun. Pero kahit iba-iba man, diyan pa nga lang, iba-iba ang paniniwala natin, pero iisa lang ang Diyos Ama, ang ating sinasamba, hindi naman po siguro po pwede na ang sementeryo ng Katoliko ay lilibingan mo ng sementeryo ng Muslim. Kung ako naman po ay Muslim, hindi din po ako papayag na ilibing ako sa Kristiyano cemetery. Bakit? May sarili ako eh. Kung bibigyan mo ng access yan, malaking ano yan eh, di ba? Malaking kabastusan yan. Hindi papayag ang mga Katoliko niyan. Kung ang Iglesia ni Cristo nga, may sarili silang palituntunin eh. May sarili silang sinusundan. Di ba? Katoliko pa kaya? Di ba? Yun po yun, mga kababayan. So, hindi ko lang alam mga kababayan, kung bakit nagkaganon. Kumakanta ng lupang hinirang sa habang nagsisesyon sa Senado ay naka-dirty finger ang lolo ninyo. Di ko alam, baka dahilan nung na-veto ang kanyang resolusyon na bigyan ng pantay na access ang mga Muslim sa paglibing sa sementeryo, katulad daw sa ginawa sa Maynila. Gusto ko lang pong i-correction. Ang sementeryo po sa Maynila na ipinagawa ni Isko Moreno ay isang bakanting lote po yan na pagmamayari ng government ng Maynila na hindi naman nagagamit at pinatayuan niya na tinatawag niyang Islamic Cemetery in Metro Manila. Kasi bakit? Almost 400 years po tayo na sinakop ng mga Kastila. Ni minsan, wala pong sementeryo ang mga Muslim sa Maynila. Napakarami po mga kababayan at mga kapatid nating Muslim na nasa Maynila at ilan po yung grupo sila dyan. Merong sa Quiapo, merong sa Tondo, marami-rami po ang mga residente ng mga kapatid nating Muslim dyan. Kaya kapag sila po'y namatayan, mahirap po talaga. Bakit? Kung ikaw ay isang Muslim, tapos hindi ka naman mayaman, sakto lang ang kinikita mo, pag namatayan ka sa pamilya mo, anong gagawin? Ipaimbalsamo mo. Ilalagay mo ngayon siya sa isang box or sa isang kabaong na tinatawag. Iuwi mo pa sa probinsya kasi doon mo ilibing. Magkano ba ang gastos? Namatayan ka na nga, naghihirap ka pa. Mas mahirap po ang mamatay kaysa buhay na nagugutom. Okay lang magutom, matiis mo 2-3 araw eh. Pero pag namatay, napakahirap po. Bakit? Ang mahal ng imbalsamo, ang mahal ng kabaong, ang mahal ng travel pa uwi, ang mahal ng pagpapalibing. Minsan, manghihingi ka pa ng tulong sa barangay, hindi ka pa tutulungan kasi bakit? Hindi ka butante. Yeah? Totoo yan, real talk lang. Kaya sa totoo lang mga kababayan, gusto ko lang pong i-correction. Mali po ang sinasabi ni Robin Padilla na katulad daw sa ginawa ni Isko Moreno sa Maynila na
merong access ang mga Muslim sa Catholic Cemetery. Wala pong ganun. Magkaiba po ang libingan ng Muslim. Exclusive Muslim lang po ang nililibing doon. Ako po mismo nakapunta doon kasi bakit? Vlogger po ako ni Isko noon. Alam ko po yan. So yun lamang po mga kababayan. So ito yung sunod.